Gutter deep ang baha sa northbound lane ng EDSA Shaw Tunnel bunsod ng pag-ulang dala ng thunderstorm ngayong gabi. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility naman sa Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila, pati na sa EDSA Mandaluyong. Umulan din sa ilang bahagi ng Quezon City. Malakas din ang ulan sa South Luzon Expressway. Muling nagbuga ng makapal na usok ang Taal Volcano. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng 1,200 meters ang taas ng steam plume o usok na inilabas ng bulkan. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal kaya may banta pa rin ng steam-driven phreatic explosions, lindol at ashfall. Nakataas ngayon ang signals 2 at 3 sa ilang lugar sa Cagayan dahil sa bagyong Marce. Sa pilitan ng pinalika sa mga nakatira sa tabing dagat sa bayan ng Santa Ana. May report si Salima Refran. Malakas na ang hampas ng alon sa ilang baybayin sa Aparig, Cagayan. Kaya inangat na ang mga bangka. Minamadali naman ang pagsasaayos sa barrier na nasira noong bagyong Christine at Leon dahil sa storm surge. Pinapaalalahanan po namin ang lahat upang maghanda sa paparating na bagyong si Marce. Nag-anunsyo na rin ang posibleng paglikas. Sa lakas ng hangin, natuklap ang ilang bubong ng Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugey, Cagayan. Mahigit 100 pamilya na ang nag-evacuate sa bayan ng Santa Ana. Pati sa bayan ng Pamplona, ang mga nakatira sa landslide-prone area sa probinsya, inabisuhan na rin ang posibleng paglikas. Yung hangin talagang nakakatakot. Saka yung ulan, malakas po talaga. Ramdam na rin ang bagsik ng bagyong Marce sa Ilocos Norte. Binabantayan ang matataas na alon sa Pagudpud, pati sa bayan ng Pasukin kung saan tila nagsasayawan ng mga puno dahil sa lakas ng hangin. Minamadali naman ang pag-aani sa Lawag City. Sa Baguio City, naka-blue alert na ang Disaster Response Team. Nag-aalerto na rin ang PDRMO at mga lokal na pamahalaan sa Quezon. Bahana sa Maharlika Highway sa bayan ng Lopez. May liquor ban naman sa Isabela. Bawal din muna mangisda at maglayat. Tuloy-tuloy rin ang monitoring ng Ampayao PDRMC. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos na maging alerto ang mga ahensya ng pamahalaan. Utos ulit niyang magkasa ng maayos sa sistema ng paghahatid ng abiso at impormasyon. 24 oras din niyang pinababantayan ang lahat ng daluyan kabilang ang mga dam. Ngayon pa lang, ipinapaposisyon na ng Pangulo ang rescue equipment at relief goods. Pinaghahanda na rin niya ang DPWH at DOTR para sa road clearing operations. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasaklolo ang isang batang pinipilit umanong magbenta ng shabu ng sarili niyang ina at stepfather. Ayon sa 10 taong gulang na bata, mahigit 1 taon na siyang pinagbebenta ng droga. Pinapalo raw siya kapag hindi siya sumusunod. Nagsashabu rin umano ang kanyang nanay at stepfather sa harapan niya. Habang tulog ang mga magulang, nakatakas ang bata at nakapagsumbong sa lola. Huli sa buy-bust operation ng stepfather at isa pang kasama. Itinanggi ng stepfather ang paratang pero aminado siyang nagtutulak ng droga ang kasama niyang nahuli. Sinampan sila ng reklamong possession at selling of illegal drugs. Nakarehistro sa kumpanyang pagmamayari ng kapatid ni Senator Win Gatchalian ang luxury vehicle na iligal na pumasok sa EDSA bus lane. Ayon sa Land Transportation Office, nakarehistro sa Orient Pacific Corporation ang sasakyang may plakang number 7 pero peke pala. Sa kopya ng information sheet ng kumpanya na nakuha ng GMA Integrated News Research sa Securities and Exchange Commission, makikita na presidente ng kumpanya si Kenneth T. Gatchalian na tatakbong congressman. Pumarap sa LTO ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan na tiniketan at pinagbumulta ng 9,000 pesos. Maliwanag niya, masakit ang kanyang tiyan kaya pumasok siya sa busway at tinakasan ng enforcer. Humingi rin ng paumanhin ang kumpanya pero di may paliwanag ng kanilang kinatawan kung bakit gamit nila ang plakang pang-senador. I-issuean sila ng show cause order ng LTO. Kinumpirma ng Office of the Vice President na lumipad pa Amerika ang Chief of Staff ng BICE sa bisperas ng investigasyon ng Kamara sa confidential at intelligent funds ng OVP. Ayon sa OVP, personal na biyahe ito ni Undersecretary Zulaika Lopez at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling din ng OVP na igalang ang kanyang privacy at ng pamilya nito.
Kasama si Lopez sa 7 opisyal ng OVP na inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order. Pero ayon sa DOJ, ang kautosang ito ay hindi nagbabawal sa isang individual na bumiyahe abroad, kundi monitoring mechanism para malaman kung nakalabas na sila ng bansa. Bago nito, sinabi ni Congressman Joel Chua na tila pinipigilan ng bise ang mga tauhan nito na humarap sa pagdinig ng kanyang komite. Unfounded at unnecessary daw ang mga espekulasyon tungkol sa biyahe ni Lopez ayon sa OVP. Kinumpirma ng kampo ng babaeng nanulak at nagpatabi sa babaeng humarang sa isang parking slot sa nag-viral na video na nagkaayos na sila. Ayon sa pinsan ng nagpatabi sa babae, nadala lang din sila ng mainit na sitwasyon ang kanyang pinsan kaya niya ito nagawa sa babaeng tumayo sa parking slot. Nagkapatawaran na raw ang dalawa. Pakiusap nila, huwag na sanang ikalat pa ang buradong post ng kapatid ng babaeng nakatayo sa parking slot. Sana she'd learn from it. Sana next time, hindi na niya gawin. Sa side naman namin, ang natutunan namin is hindi lahat nga nare-resolve. During those time na mainit pa yung mga ulo, dapat talaga pag-usapan muna. Sparkle actress at beauty queen Michelle D. ifinlex ang beach body sa Maldives. Ngayong back to work na matapos magbakasyon. Hindi mo siya obligasyon na yan. Mapapanood si Michelle sa magpakailanman for the first time kasama ang best friend na si Rian Ramos. It's the first time that we were put together in a taping setting. And of course, napakaganda din po ng kwento. Anticipated full comeback ng BTS next year, posibleng sa 2026 mangyari. Tila nagpahiwatig ang music label na HYBE sa delayed group activities ng BTS kahit matatapos na ang military service ng iba pang miyembro next year. American record label na Geffen Records may patikim sa holiday season collaboration ni BTS-V at late American singer Bing Crosby. Unang hit host na si Lin Cheng may close encounter sa mga bida ng Wicked movie. Nagregalo rin ng personalized bracelet kina Ariana Grande at Cynthia Erivo. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa wakas, nakita na ng snow ang Mount Fuji sa Japan na karaniwang nagsisimula tuwing Oktubre. Nasilayan ng manipis na niebe sa tuktok nito nang naging mas maaliwanas ang kalangitan. Matatanda ang nag-viral ang litrato ng Mount Fuji na walang snow at naihalintulad pa ito sa bulkang Mayon. At base sa datos, record-breaking ang pagkadelay ng snow doon na huling nangyari 130 years ago. Global warming ang isa sa itinuturing na sanhi, kaya hindi agad ito nagka-snow. 49 na araw bago magpasko, kanya-kanyang paandar ang ilang sikat na Christmas pasyalan sa Metro Manila. 3, 2, 1, Sa Makati, nagliwanag na ang 1.9 kilometers na Ayala Avenue. 1990s pa nang simula ng tradisyon na yan sa lungsod. Sa mga susunod na araw, bubuksan ang iba't ibang Christmas pasyalan at street market sa Ayala Triangle Gardens at Circuit Makati. 2, 1. Pinailawan na rin ng giant Christmas tree sa isang mall sa San Juan City. Pinubuo yan ng red with a touch of gold Christmas balls. May snow effect pa. May gift-giving din para sa mga nanood na bata mula sa isang orphanage.